Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, inuutos ng Emperador Augusto na magkaroon na sinsus sa lahat na nasasakupan ng imperyo ng Rome. Ang unang sinsus na ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David. Sapagkat siya ay mula sa angkan ni Haring David, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanilang bahay panuluyan. Ang mga pastol at ang mga anghel. Doon ay may mga pastong na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi ng kanilang anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyong na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Bigla nilang nakitang kasama ang anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan na natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin. Mabuting balita ng ating Panginoon. Puri lang Panginoon sa Kristo. At Merry Christmas po mga kapatid. At ngayon ay araw ng Pasko na po. December 25 at kasama ko po ang aking nanay. Siya po ang nagbasa ng ating Ebanghelyo. Ang mabuting balita ngayon sa araw na to, na kung saan isinilang na po ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y magalak, sabi nga po ng anghel, dahil isinilang na ang ating Panginoon na siyang tutubo sa ating mga kasalanan. Siyempre, pagdiriwang po natin ngayon yung araw ng Kapaskuhan, na kung saan kung sa atin nga yung ating magulang pag tayo sinisilang ay lubos siyang natutuwa. Lalo na kaya si Maria, ang pinagpalang babae sa mundo, na kung saan siya ang nagdala, siya ang nagsilang sa ating Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, para sa ating kasalanan. Ganoon na lang ang pagmamahal ng ating Panginoong Ama upang ipagkaloob sa atin ang kanyang anak. Di ba, Nay? Tama yun, anak. Pagpatuloy mo. Yung pagpatuloy natin. Pagpatuloy mo ang magandang balita. Dahil ayun naman po yung nakasaad na kung saan mamuhay tayo ayon sa mabuting balita. At ayun naman yung ginagawa natin. Diba? At Pasko nga ngayon, na kung saan sa pagsilang ni Jesucristo na ating Panginoon, sineselebrate natin ito. Ito yung ating nalaglag ang headset natin. Na kung saan ito yung ating pinagdiriwang
dahil sa araw ng kanyang kapanganakan. Ito'y pag-alala na kung saan ang ating Panginoon ay isinilang at naglatawang tao upang makasama tayo, upang pagalingin tayo, upang turuan tayo, upang mahalin tayo at higit sa lahat para tubusin ang kasalanan natin. Diba? Ngayong isinilang siya, tanggapin po natin siya sa ating mga tahanan, i-welcome po natin siya. Gawin po natin siyang sentro na ating pamumuhay, na ating buhay, ng ating pamilya para mas maging maayos ang takbo ng ating buhay. Ano masasabi mo na yun? Nakatulala ka lang. Hindi, ako'y natutuwa kasi pinalaki ko kayong mag-isa bilang isang nanay na itaguyod ko kayo at lumaki kayong mababait na anak dahil sa tulong ng Panginoon. Yun nga sabi mo nga, ikay nag-iisa pero hindi ka nag-iisa. Dahil may katuwang ka, hindi mo ito napapansin. Tulong ng Panginoon. Kaya, lubos natin ipinagpapasalamat yun sa ating may kapal na kung saan kung sino man yung mga magulang dyan na single parent like my mother, na kung saan kami pinalaki niya na mag-isa. Dahil separated sila ng aking father, pero naitaguyod naman kami. Hindi man kami naging ganun ka professional, pero sa larangan naman ng hanap buhay namin ngayon ay pinagbubuti naman po namin. At yan po ang aming alam. Nakatulala ka lang na eh. Wala, natutuwa Ba't yung ako. ano natin, yung mga kapatid natin dyan na Wala, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Ako'y dumanas din ng ganun, pero ramdam ko, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya manalig lang tayo na ang Panginoon ay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya, siya'y buhay at siya'y nasa kanan ng Ama at doon siya'y naghahari para sa atin. Hintay lang yung paglapit natin, pagtanggap natin sa Kanya, i-surrender natin sa Kanya ang lahat. Ang buhay natin, ang kasalanan natin, ang lahat-lahat. kaya At magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating tao. Kaya salamat sa Panginoon at ang aking mga anak, bagamat puro lalaki ay walang naligaw ng landas dahil sa tulong ng Panginoon hindi niya ako pinabayaan. Naligaw man o hindi, ginagabayan pa rin ng Panginoon yan. Hinihintay lang tayo na lumapit sa Kanya. Dahil yun naman yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi tayo ginawang tao para maging alipin, kundi para magkaroon ng sariling desisyon. So, uli, hanggang dito na lang po kami at maligayang Pasko po sa inyong lahat.